Lahat ng natatanaw nyo, pag-aari ni Tatay Modesto. Ito ang Valdez Farm. Ano pong sakop na lupa niyo dito, Tay? Para sa pananim? Ilang hektarya? Ilang hektarya po? Mga 3 hectares po. 3 hectares. Meron tayong nadaanan ninyo sa baba. Opo. Nag-umpisa doon. Tapos mula doon hanggang sa ibabaw. Meron pa sa ibabaw. Pinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kay Tatay Modesto ang lupaing ito dahil sa programa ng Integrated Social Forestry o ISF. Sa ISF, binibigyan ng lupa ang ilang mga kainginero o forest occupant para mabigyan sila ng hanap buhay. Pero may isang kondisyon, kailangan nila itong pagyamanin. Acquire nyo ng 3 hektarya. Alam nyo na po kung ano yung itatanim nyo. Kasi itong lychee, may nagkaroon ako ng backyard. Mga 7 years na nag-aani at talagang magandang harvest. Gusto kong magkaroon ng farm na ang main crop ko ay lychee. Kasi yun talagang bihira pang prutas dito. Opo, Wala pang nagtatanim. Opo. Tapos nakita ko naman na maganda ang performance niya. Tapos mahal talaga ang yung bintahan. Oo. 25 years ang security of tenure ni Tatay Modesto sa kanyang lupa at mananatili ito sa kanya hanggat napakikinabangan ito. Kaya maliban sa 2 hektarya ng lychee, ang 1 hektarya ay inilaan niya para sa iba't ibang pananim. Inisipan ko rin na magtanim ng iba't ibang prutas. Parang intercrop, parang continuous ang harvest ko sa iba-ibang prutas. Para continuous din yung kita. Oo, continuous ang kita, continuous ang production. Tikman natin. Sige po. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Grabe. Tamis din. Tamis. Naiba talaga yung ibang pineapple na pinoproduce sa ibang lugar. Talagang yung mga customer ko talagang Gusto. gusto kasi matamis daw. Galing. Panalo, Tay. Ipinakita rin niya sa akin ang mga tanim niyang lemon, durian, papaya, kyesa, sili, mais, marang at saging. Sarap sigurong tumira dito dahil ilang hakbang lang may mga sariwang prutas at gulay ka na. Dahil sa pagsisikap na ito ni Tatay Modesto, nanalo na rin siya sa iba't ibang paligsahan sa pagsasaka. May balak din ang lokal na pamahalaan na gawing bahagi ng agritourism ang farm niya. Saludo kami sa iyo, Tatay Modesto! Kilala rin sa Nueva Vizcaya ang Imugan Mountain Fresh Factory na gumagawa ng iba't ibang klase ng jam mula sa mga wild berries, mga halaman at prutas. Bali po yung factory namin nag-start noong 1977. Merong American missionaries na si Pastor Delbert Rice, saka yung asawa niya. Nung nakita nilang maraming wild fruits sa aming area, so to provide income for the community members, nag-develop po sila mga recipes for our wild fruits. Mula noon, isa na ito sa pangunahing pinagkakakitaan ng imugan. Simpleng-simple lang ang proseso. Matapos mapitas ang halaman o prutas na iluluto para sa araw na yon, dadalhin na to sa factory. Binababa yung fruits sa washing area. Pag nahugasan po yung mga fruits, dun po yung area kung saan ni-slice. So bali po sir, dito namin niluluto ang mga jams and jellies namin. Usually, gano'ng katagal po? Hibiscus ngayon ang nakasalan. So it takes about 30 minutes po. 30 minutes. Then pag naluto na po, dyan po yung next step kung saan nilalagay po sa mga bottles.
After that, lilipat na naman po dito, sir, for quality control, for labeling, For packaging. for packaging. Sino na po yung mga kliyente niyo? Before, Baguio, BSU. Then, usually Manila po talaga yung ano namin. Price range namin, sir, lahat ng jellies namin is 85. Yung spreads and jams namin po ay 95. Hindi lang daw sa tinapay masarap ipares ang kanilang jams and jellies. Kahit sa nilagang kamote, bagay na bagay din to. Abay, panalo! Sarap! Isang tindahan sa gilid ng highway ang sikat na sikat din dito sa Santa Fe. Hello po. Hello, good morning. Ang gwapo. Hello po, Nay. Ano po bang niluluto natin? Nagluluto kami ng kwan, ng yellow ginger. Yun, yung naamoy ko na. turmeric. Yung turmeric, paborito ko po yan. Oo, yan. Ang bango. Juice ng yan ang produkto. Pero bago yan iluto, may ilang proseso munang pagdaraanan ang luyang dilaw. Yung iba kasi binabalatan nila. Opo. Pero sa amin hindi kasi yan ang sekretong talaga. Dapat Kasi- kasama sa balat yung ano. Oo, kasi yan Sustansya. ang yung sustansya tsaka talagang malaki ang binibigay na tulong sa atin sa health. Opo. Gasa na. Ganyan ginagadgad namin. Hmm. Yan. Tsaka kakatasin. Once na ito ginadgad mo, Opo. piniga, kailangan within 24 hours maluto lahat. Pag kinabukasan, Wala na. hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric, tumirik na siya. Tumirik. Yung katas niya ang niluluto namin. Nilalagyan namin ng sugar at Sugar. saka honey. Sugar and honey. O, eto na, malapit na maluto. Parang magluluto lang po kayo ng banana Q. Minsan naglalagay pa po nga sila ng ano pa dyan eh, calamansi o lemon. Pwede rin. Ayan, Masarap oh. din. Kasi yung iba, ayaw yung lasa eh. Sarap nga eh. Yung turmeric. O, yung turmeric, ayaw yung lasa at saka yung amoy. Tignan mo, Ay, parang amoyin carrot. mo. Oo nga, para lang Diba? siya ano, inhaler. Ito, hindi ko na po itatanggal to sa ilong ko. Ano, dahil parang sama ng pakiramdam ko. Oo. Eh, pag uminom ka, gaganda ang pakiramdam mo. Mga 15 minutes lang. 15 Ay, minutes okay lang. na, okay na. Oo. Kasi yung doon sa mga inaatake ng high blood, ako Opo. experience ko yan. Kasi high blood na rin ako. Bakit po? Pag Ba't uminom high ako, blood? 63 na ako eh. 63 na ho kayo? Oo, umiinom ako dito. Pag dire-diretso inom, talagang gagaling. Pwede bang naka-dextrose na lang po yan? Para... Hindi yan lang, hindi ko alam. Okay. Talagang iniinom lang. Gano'ng katagal niyo pong ginagawa to? Actually, dito ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-umpisa ako sa ginger tea, fried garlic, ampalaya. Yan ang produkto ko na dinadala sa mga trade fair. At matapos ang ilang minuto, Eto na. Ang galing, oh, parang magic. Nay, magicera po ba kayo? Saan yung barahan niyo? Ito ang talagang talento ko, tuklas. Ang galing. Yan. Wow. Makikita mo mamaya ito, i-impake natin para ibenta at magkaroon ng kabuhayan. Ayan nga. ngayon, sasalain na ang nalutong turmeric powder para mas pino ang nasa garapon. Isang set na niluluto namin, Po. bali 7 bote. 6 hanggang 7. Pati mainit pa yan. Okay Nay, no? lang. Okay lang? Oo, kasi ito yung hinahabol natin na yung preservation ng produkto. Pero itatakpan yung pangagad. Yes. So talagang kahit mainit pa, silyado na. Oo. Ito na ngayon yung kwan. Yan, ang init pa oh. Oo. Pwede mong ilagay ito sa tiyan mo dahil Ah. parang kanyari masakit tiyan mo, di ba? Oy, siguro makaka-alis tanggal din ang sakit ng tiyan niya. Pero ang bubuong turmeric ay ibinibenta rin nila dahil mabisa rin daw ito. Pwede na tayong magtimpla kung gusto mo. Yan. Tikban na. Pedro, Ilan lagyan po? mo ng 2 kasi teaspoon yan. So, 2. 1. Okay? O sige. Ano na? Ay, ma'am, paborito ko talaga to pero hindi pa ako nakakain ng fresh. Yung kakaluto lang. Lagyan natin ng konting ginger. Konti lang po. Oo. Kasi ang ginger gamot sa malat, ubo, arthritis. Doon sa mga old age the best din yan.
Hindi, talaga kasi paborito ko talaga to. Walang biro. Katulad ng sinabi nyo, kailangan niyo inumin na inumin. Yes. Hindi ko alam kung psychological, pero nung medyo nararamdaman ko magkakasakit na ako, medyo sama ng pakiramdam ko, Oo. naglalagay talaga ako ng Turmeric. turmeric, tapos maglalagay din ako ng calamansi o lemon Yes. and oo. honey. Oo. Nakakatulong talaga. Opo. Isa lang napansin ko sa mga produkto ni Lola Lolita, hindi nito taglay ang pangalan niya. Yung bayan namin, Tama pag po. sinabi mong Santa Fe, ay doon sa Santa Fe. alam nila po di ba? yun. Tama po. Kasi maraming lolitas dyan eh. Tama Bata po. pa ako, yun ang inisip ko talaga. Tama po yun, Mama. Parang dala-dala ko ang Santa Fe. di ba? Good thinking, Yun ang pangalan, Mama. di ba? Bago natin marating ang kabilang probinsya, madadaanan ng isa sa pinakasikat na marker dito sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, ang Dalton Pass. Nandito tayo ngayon sa view deck ng Dalton Pass. Back in World War II, the Japanese was fighting the Americans. Nangyari ang isa sa pinakamadugong labanan noong World War II dito sa Dalton o Balete Pass dahil ito lang ang daan na nag-uugnay sa Pampanga at Cagayan Valley. Ayaw itong isuko ng mga Hapon na pinamumunuan noon ni General Yamashita. This has a good vantage point. And General Dalton was killed in battle here in Balete Pass. To commemorate his death and bravery, ginawa na nilang Dalton Pass. Sa viewing deck, may 360-degree view ng mga kalapit na probinsya. May picnic huts din kung gusto niyong tumambay sandali. May zipline pa. May ilang shrine din para sa mga sundalong nasawi sa digmaan. Sa restaurant na to, siguradong busog ang buong pamilya o barkada. Tikman ang kanilang mga bestseller. I am the meeting is a BIA. Cool. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!